Sino yung mga tao na yun? Bakit nakaharang sila sa kagubatan? Anong gusto nilang gawin sa dalawang lalaki na gustong pumasok sa kagubatan? Magandang araw po sa inyo. Tila pa bata yung isa. Ano kaya ang plano nilang gawin dito sa kagubatan? Gagamitin kaya nila sa masama o sa mabuti yung bulaklak na kukunin nila? Kasi makapangyarihan ang bulaklak na nasa tuktok ng kagubatan. Kaya hindi basta-basta pinakukuha yan ng estranghera. Bumalik na kayo. Umuwi na kayo sa bahay nyo. Pag kayo pumasok dito, hindi na kayo makakalabas kailanman, lalo na kayo. May bata ka pang kasama. Sir, hindi ho ako natatakot kung hindi kami makalabas. Sa totoo niyan, handa na ako kahit anong mangyari sa amin. Mas matatakot pa ako sa sarili kong multo kung wala akong gagawin paraan para sa aking pamilya. Lalo na sa aking asawa na may sakit. Totoo ang sabi ng aking ama. Mas natatakot pa po kami kung wala kaming gagawing aksyon para sa aking may sakit na ina. Malubha po ang kanyang karamdaman at ang tanging bulaklak lang na mula sa tuktok ng kabundukan ang magpapagaling sa kanya. Nadinig mo ba yung sinasabi nila? Gagamitin ng bulaklak para pagalingin ang nanay ng bata at ang asawa ng lalaki. Ibig sabihin, maganda ang intensyon nila. Pero syempre, kailangan nating subukin ang kanilang pag-uugali. Epekto lang ang bulaklak sa taong may malinis na hangarin. Sige, binalaan ko kayo. Matigas ng ulo nyo eh. Nagpalista ba kayo sa barangay? Sinulat nyo ba ang pangalan yung dalawa? Oho, nagpalista kami. Sinabi na rin sa amin ni Kapitan ang mga sinabi nyo. Pero buhay ng asawa ko ang nakasalalay dito. Kaya hindi nyo kami mapipigilan. Mga bata, paraanin sila. Kailangan nilang gamutin ang kanyang asawa. Mag-iingat kayo! Palabasin mo na ang usok para magkaroon tayo ng connection kay Itay para marinig niya ang sasabihin natin. Sige, Itay, naririnig niyo ba kami? Oo, naririnig ko kayo. Konektado na ang usok natin sa isa't isa. Pumasok na ba sila sa kagubatan? Ako ang unang gagawa ng pagsubok sa kanila. Itay, papunta na dyan sila sa lugar nyo. Maghanda na po kayo ng pagsubok sa kanila. Sige, ihahanda ko na ang kanyang unang pagsubok. Bulto ng ginto lumabas. Maglaho parang bula. Susunod na tayo dyan. Tayo na ang pangalawang pagsubok. Tay, napakadaming ginto. Kapag nakuha natin to, ibebenta natin to, yayaman na tayo, mapapagamot pa natin ang iyong ina sa mamahaling ospital. Ang kinakabahala ko, anak, bakit nakalabas lang to dito sa unahan ng bundok? Dapat nakuha na to ng mga tao kung nandito lang, di ba? Di kaya patibong lang to ng matandang babae na taga-tuktok ng bundok? Oo nga, ano kaya gagawin nila? Delikado. To. Papakiramdam ko sa matandang lalaki ay gustong kunin ng mga ginto. Hindi niya alam, kapag inuwi nila ito ay magiging tae lang ito ng kalabaw. Dahil ito'y isang pagsubok lamang. Huwag naman sana. Dahil hinihintay siya ng kanyang asawang may sakit at umaasa na gumaling siya. Pag-isipan natin mabuti kung kukunin ba natin to, baka mamaya totoo yung sinabi mo. Baka patibong lang to, mas importante yung kaligtasan ng iyong ina. Tama!